Ngayong araw, maglilinis kami dito sa aming napakalaking garden at mag-garden tour na din tayo at ipapakita ko sa inyo ang iilan sa mga prutas na nandito na sa garden. Ilang araw na nga simula nung nakuha namin ang susi dito sa bahay. Pero ngayon lang namin malilinis itong garden dahil naghihintay kami sa aming lawn mower na in-order online at hindi pa talaga siya dumating. Kaya pumunta na lang kami sa hardware store para bumili nitong lawn mower dahil hindi na talaga kami makapaghintay na dumating yung in-order namin online. Kailangan na talaga namin i-cut yung mga damo dito dahil habang tumatagal ay naku, humahaba din yung mga damo. At para na nga din makapagsimula kami sa aming garden at makapaglaro din si Ethan dito sa garden. I'm sure mas lalong gaganda pa ito at maa-appreciate mo talaga kung gaano ito kalaki kapag na-trim na itong napakahabang mga damo. Dito sa gitna ng aming garden ay may nakatayo dito na parang greenhouse. Malaki din pala ito at ganito yung itsura nito sa loob. Sabi ko nga kay asawa, pwede pa itong gawing isa pang bahay. At dahil mag-garden tour nga tayo, papakita ko sa inyo kung ano yung mga prutas na nandito sa aming garden. Gaya na lang nitong aming apple tree sa garden. Ako mga sis, tuwang-tuwa talaga ako nung unang nakita ko ito dahil sobrang dami ng bunga. At ito nga yung cherry na binibisita ko araw-araw. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit yan mga sis. Kaya nga abot na abot yan ni Ethan at namimita siya palagi kaya lang pinipitas pati na yung green. Yes, pati mga hilaw, hinahablot ni anak. Super blessed talaga din kami dito sa aming garden dahil kahit sobrang liit lang nitong aming cherry at yung aming apple, sobrang dami ng mga bunga. Ngayong taon kasi dito sa Germany ay hindi maganda yung panahon. Maraming mga prutas ang hindi naging successful na lumaki yung mga bunga. At ito naman ang pangalawang puno ng aming apple. O diba, hindi namin yan in-expect na 2 puno ng apple ang nandito sa aming garden. At dito naman tayo sa other side ng garden kung saan nandito ang 2 puno ng aming plums. Yes, may plums kami sa aming garden. Excited na din ako kung anong klaseng variety ng plums ang nandito sa aming garden. Naalala ko tuloy last year, nakapag-harvest ako ng mga plums doon sa lugar ng aking auntie dito sa Germany. Sobrang layo pa, bumiyahe pa talaga ako ng 4 hours. Pero ngayon, nasa bakuran na talaga namin at 2 puno pa. Sa totoo lang, dito lang din ako nakatikim ng plums sa Germany. Wala naman din yan sa atin sa Pinas. Puno ng bayabas lang yung marami sa aming bakuran sa Pilipinas. At ito si asawa, inuna pala niyang lawn mower dito sa likod ng garden dahil dito namin ilalagay yung pagtamnan namin ng mga gulay. At ito naman yung ginagawa ni anak. Tingnan nyo naman, mas mahaba pa sa kanya yung mga damo. At meron din pala kaming blackberry dito sa garden. Nakadikit nga ito dito sa parang greenhouse at napakahaba na din pala ng mga sanga nito. Puputulin ko ito pagkatapos nito mamunga. Ganito talaga yung mga blackberries. Ang bilis nilang dumami. Tapos, ang dami pa ng mga tinik. At ayan naman yung mga bunga ng blackberries na suniha-harvest natin. At ito naman, parang nasa entrance ito ng aming garden, malapit sa aming garage. Ito yung palaging kinakain ni Ethan na Johannisbeeren ang tawag nito dito sa Germany. So, ang tawag nito sa English ay red currant or currant. Basta yun. Masarap ito siya, maasim-asim na matamis. Paborito nga ito ni Ethan. At ito naman yung aming garage na nasa likuran ng bahay. Meron pala kaming 2 garahe na nilagyan namin ngayon ng napakadaming mga gamit. Ang sa likod niyan, ayan na yung garden. Habang namang busy si asawa sa pag-lawn mower doon sa likod, tinanggal ko naman ang mga damo gamit itong grass cutter dito sa ilalim ng Johannisbeeren namin. At pagkatapos dito naman ako nagtabas ng damo sa gilid ng garahe. Kapag kasi natabas na ang mga damo gamit itong grass cutter, mas mabilis na lang daanan ng lawn mower. At salitan nga din kami ni asawa dyan sa trabaho. Kapag naman siya yung gumagamit ng grass cutter, ako naman yung naglo-lawn mower. Medyo nahihirapan nga din ako dito dahil first time kong gumamit ng lawn mower at kapag mahaba talaga ang mga damo, ay naku mga sis, napakahirap daanan ng lawn mower. Ilang beses din akong napatayan ng makina dyan dahil kapag sobrang dami na yung damo sa ilalim ng blade ng lawn mower, ay namamatay talaga yung lawn mower. At hindi naman talaga basta-basta mag-lawn mower kahit pa nakamakina nga ito, ay kailangan mo din talaga itong gamitan ng lakas para gumana. At tingnan nyo naman kung gaano kalaki at gaano kalapad itong kailangan naming linisin. Hindi pa nga namin yan idiniretso sa dulo dahil inuna nga namin itong daanan at yung aming gagawing garden. Pero kahit napakadaming trabaho at pagod na pagod araw-araw, talagang sagad na sagad yung pagod ko araw-araw, ay super thankful pa din kaming mag-asawa. Dahil ito nga isa sa pangarap naming mag-asawa at hindi lang para sa amin kundi para na din sa aming mga anak. Nakikita ko talaga na iba talaga yung saya ni anak kapag nandito siya sa bahay. At syempre, kapag masaya
yung ating mga anak, tayo ding mga magulang yung pinakamasaya. Nagpahinga na nga ako at ayan, dinalhan ko na din ng tubig si asawa. Ilang oras na nga kami dito sa garden pero nako, napakadami pa talaga ng kailangan naming trabahuin. Hanggang ngayon nga, may kalahati pa din part itong garden na mahahaba pa ang damo at kailangan pa naming linisin. 2 araw na kasing umuulan dito at hindi namin yan natapos noong unang araw. At hindi ka naman kasi makakapagamit ng lawnmower kapag umuulan at basa yung mga damo. Ito na nga si asawa, tinitingnan niya itong bahay na nasa garden. May mga speaker pa dyan sa taas at meron ding electric fan. At hindi ko alam kung paano ito linisin. Pinamahayan na kasi ito ng napakadaming wasp. Dahil matanda na nga ang dating nagmamay-ari nito dito, galing ito na hindi ginamit at isinarado na nga ito. May electric fan nga din dito na hindi gumagana. Sinabihan ko din sa asawa na padaanan niya din ng lawnmower itong aming mga puno ng mga prutas dito sa garden para malinis na ito at para makapagbunga na din ng mas maganda. At ito nga si Ethan, nung nalinis na yung ibang part dito sa garden, tingnan nyo naman kung gaano katuwa itong maliit na bata. Ilang beses nga siya dyan, pabalik-balik na tumatakbo. At ito na nga yung nalinis na namin dito sa garden. Yun nga, may mga part pa na hindi pa nalinis pero hindi muna namin yan i-priority ngayon lalo't may malaki pa kaming gagawin sa loob ng bahay. At meron din pala kaming garden dito sa harap ng bahay. Ewan ko ba kung bakit. Napakalaki talaga nitong aming garden. Lilinisin din namin ito pero hindi na ako magtatanim dito. Siguro mga bulaklak na lang. At ayan, malinis na nga din yung sa aming front door. Mas gumanda na nga tingnan yung paligid. At nagulat nga ako, may nakita ako dito sa aming garden. Tingnan nyo naman, napakadami sa aming garden. Isinearch ko nga sa Google, ground cherries daw ang pangalan nito sa English. Sa amin naman sa Bisaya, ganito yung utot-utot sa amin. Madami nga din ang tawag nito at hindi pa ako nakakain nito. So, itatry natin yan kapag mahinog na. Grabe, ang dami talagang mga tanim dito sa aming bakuran. At yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!